Gabi mga kapito kabola, muli ito po si Kuya Roger. Tayo po yung muli magpapatuloy sa pag-aaral tungkol po sa batas basketball na ball return to the backcourt. Ang ball return to the backcourt ay ating pong mababasa sa OBRI na marami pong statement at iba-ibang example ng mga backcourt violation. Tayo po yung nakakalima na, ito po yung pang-anim na. Article 30-7 po ang ating pag-aaralan. Ito po ang kanyang statement. A live ball is illegally returned to the backcourt when a Team A player who is completely in the front court causes the ball to touch the backcourt. After which, a Team A player is the first to touch the ball either in the front court or the backcourt. Okay, ibig sabihin po, yung live ball, illegal na bumalik doon sa backcourt. Ang naging dahilan po ay yung Team A o kaya yung green. Yan. Si Team A po naging dahilan para bumalik yung bola dito sa backcourt o kaya front court. Pagkatapos, ang unang nakahawak po ng bola ay Team A. Okay, tapos nakalagay po ron, however, it is legal when a Team A player in the backcourt causes the ball to touch the front court, after which a Team A player is the first to touch the ball either in the front court or the backcourt. Okay, kung dito po naka-establish position na yung player, yung nakalagay naman doon na however it's legal, ibig sabihin hindi pa naka-establish yung player sa front court. Yung bola, yan, either na tumama doon po sa front court na touch, tapos bumalik, kahit siya nakahawak o kaya si Team A yung kakampi, it is legal. Okay, parang isa pang yung ganito pong senaryo. Yan. Pagpasa, natouch yung front court o kaya yung backcourt, bumalik yung bola, nakuha nung Team A pa rin, A2, pero hindi pa nakaka-establish position, yan po yung legal. Okay, ito po yung example doon sa Article 30-8. Okay po, si A1 at saka si A2, naka-establish position dyan po sa front court. Ngayon, si A1, ang naging dahilan para yung bola bumalik sa backcourt. Ayan, pinektusan niya, ipapasa niya kay A2. Pag pektus, okay, legal pa to. Legal pa yan. Pag nahawakan ng Team A player, yan po magkakaroon ng violation. Okay, ulitin po natin. Once na nasa front court na po ang player at may hawak na bola, team control, yung player na may dala ng bola, hindi na pwedeng bumalik kasi backcourt violation yan. Pero yung scenario po ng Article 30-7, yung bola, okay, yung bola natas yung backcourt, legal pa. Ngayon, pag nakuha po yan ng kakampi doon sa front court, klarado, violation. Pero pag yan po ay nakakuha ng kalaban, let go. Okay, yun naman pong however, it's legal. Yan, legal naman siya pag ang player ay nasa backcourt. Yan, wala pang completely. Yan, ito yung kakampi niya sa A2. Hindi pa completely yung player na may dalang bola doon sa front court. Okay, siya yung naging dahilan para yung bola patamain sa front court, bumalik ng backcourt, at nakakuha si Team A, subalit hindi pa nakaka-establish position si Team A sa front court, yan po yung legal. Okay, muli mga kapito, may mga pagkukulang at puna, kayo na po ang bahala. Tatanggapin natin yan para maging biyaya po tayo sa isa't isa. Paki-like and share, subscribe, comment po ng ating mga video for more demo. Muli, Kuya Roger, thank you very much.